Sa budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng Agriculture Department, tiniyak ng kagawaran ang mga hakbang para sugpuin ang smuggling activities sa bansa. Katunayan, may mga nakasuhan na raw hinggil sa mga smugglers ng sibuyas. They are now into inspecting the warehouses, and if there are any anomalies that are being, that is observed, kinakasuhan din po. Right now, we filed 40 cases already under the Anti-Agricultural Smuggling Law or Act. And then another 10 under Food Safety Act. And then another one for meat code, under the violation of meat code. So lahat po ng yan nakasala ngayon for resolutions. Samantala, pinaliwanag naman ng DA ang paglalaanan ng kanilang confidential funds para nila ito sa laban sa smuggling. Lumabas yung NEPSERA, they allocated 50 million confidential fund to be dedicated sana dun sa surveillance operation for anti-agricultural smuggling. Pero tingin ng ilang senador, idagdag nila sa Coast Guard siguro kung sa mga taga-military natin. Yes, sir. Di ba? O dili kayo yung i-reallocate nyo lang sa hybrid program na para tumaas yung rice production. umalma naman ang ilang senador matapos lumabas sa budget hearing na natapyas ang pondo para sa produksyon ng gatas o dairy products. Batid ng ilang senador ang kahalagahan ng gatas lalo na sa mga bata. Anila, sana ay may mapagkunan ng pondo para rito. Pag 1% ang production mo ng milk, ibig sabihin, ang mga batang mahihirap na Pilipino hindi iinom ng milk. Pag hindi mo pinainom ng milk, mahirap na nga, hindi pa tatalino, wala nang pag-asang paglaki ay medyo mag-middle class sila man lang. Tiniyak ng DA na sa 2024 ay nakalaan ang kanilang mga programa para masaayos ang food program, kung saan kalakip nito na mabenepisyohan din ang mga magsasaka at mangingisda. Nais din matugunan ng DA ang local production at mapaigi ang mga investments sa ating bansa. While raising the farmers' incomes and fisher folks' income. To complement this thrust, greater focus will be afforded to address the gaps and weaknesses in developing strong, modernized, and climate-resilient value chains. Daniel Manalastas para sa Bayan.